Good morning, good morning. Kung pagninilayan po natin yung 7 last word ng Panginoong Jesucristo, it really revealed kung sino ang Panginoon. Yung sa kanyang 7 last word, makikita natin kung sino siya. It is not just a word of agony, but a 7 last words that give us a word of confirmation of victory in this life. A word of endearment, a word of successful, triumphant battle against the enemy. Yung pong 7 last word ay, if we will make a closer meditation or when we scrutinize that 7 last word, it really reveals who the Lord Jesus Christ. Kaya sa umaga pong ito, habang naghihintay po ako sa aking wife, let's talk about the 7 last word. So Luke chapter 23 verse 34, sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Alam niyo po, gumawa ng dahilan ang Panginoong Hesus sa Ama para patawarin tayo. At alam niyo po, walang ibang makikitang dahilan ang Diyos Ama para patawarin tayo, nahuhugutin sa ating pagkatao. Kahit yung repentance hindi magiging dahilan. Alam niyo po ang dahilan is the Lord Jesus Christ Himself. Siya mismo. Kaya lang naman po tayo nag-repent because He loved us, He first forgive us, He first offers love. At yun po lamang ang tanging dahilan. And that's the only powerful reason of intercession, Jesus Christ Himself. Kaya sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Kung sa mga bagay-bagay patungkol sa atin, hindi nga natin alam ginagawa natin, and there is no reason for us to be forgiven. Because innocence to the law will not excuses us to the Word of God na sinasabi nga ng Panginoon since before pa. Kaya the only reason kaya tayo pinatawad ng Panginoon is because of the intercession of Jesus Christ and is because of Jesus Christ Himself. So sa una po, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Jesus Christ is our great intercessor. Dati po, ang mga prophet, they called prophet, king, they called king, but Jesus Christ have 3 offices: prophet, priest, and king. And He's more than that. And number 1, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Una po, Jesus Christ revealed that He is our intercessor. Intercessor po natin ang Panginoong Jesucristo. Number 2, today you are with me in paradise. In Luke 23:43. Kanina, verse 34. Ngayon, verse 43 ng Luke 23. Sabi niya doon sa isang magnanakaw, today you are with me in paradise. Diba, minamak siya ng isa. At yung isa naman, sabi niya, sabi ng isang magnanakaw, meron tayong dahilan para tayo bitayin. Pero siya wala. Actually, si Pontius Pilate na nga nagsabi, there is no reason for him to be crucified. Kaya sabi ng Panginoon, sabi ng tao, remember me when you are in your paradise, sabi. Ngayon, kasi hindi pa fully kilala ng magnanakaw si Jesus that Jesus Christ is the owner of heaven. He is the creator. Kaya sabi niya, bring me kung saan ka pupunta. Ngayon sabi ng Panginoon, inassure siya, today you are with me in paradise. First, Jesus is our intercessor. Number 2, Jesus is our way. Siya po ang daan. Sa Ama, sa heaven, sa magandang oportunidad, sa kapatawaran. Jesus Christ revealed that He is the only way. Number 3, woman, this is your son. And son, this is your mother. In John chapter 19, verse 26 to 27, it's all about Jesus Christ is our relationship maker or giver. Pansinin niyo po, yung mga, kahit sa panahon natin ngayon, pag ikaw ay lumapit sa Panginoon, ang dami mong nagiging pamilya. At siyempre, ang response natin, maging tapat po tayo sa mga taong umaari na tayo ay kanilang kapamilya na in spirit. Kahit na malayong lugar, pag pumunta ka sa isang lugar na alam mong Christian din, nandun ka agad yung connection. And that is Jesus Christ. That is one, actually literally speaking, kinugkup naman po siya ni John nung panahon na yon, si Mary.
Kaya sabi nga ng Bible, kay Mary na tumuloy si John. Si Mary kay John na tumuloy. Parang sa panahon natin ngayon, kahit na 12 anak, pag lahat ay may anak na o may asawa na, parang hirap nang tumuloy yung nanay sa kanyang-kanyang mga anak. Kasi may kasari-sarili ng pamilya. Nung panahon na yun, si John binata. Kaya he can give loving care to Mary. But more than that, ay pinakikita ng Panginoon, He is our relationship giver or maker. Kaya sa mga orphan, parang hindi orphan lalo pag nakilala mo ang Panginoon, marami mo nagiging nanay, tatay, kapatid, kuya, mga kapatid na malabata sa'yo, because Jesus Christ is our relationship giver. Number 4, my God, why have you forsaken me? In Matthew 27:46 and in Mark 15 verse 34. My God, actually this is a quotation from the book of Psalms na sinabi ni David na my God, why have you forsaken me? Actually ito po yun, sa totoo lang, nagkaroon ng break ang Trinity. Kasi nga, kinupkup ni Lord lahat ng kasalanan natin, inako niya, hindi siya matingnan ng Ama. For the first time in the entire relationship of God the Son, God the Father, God the Holy Spirit, there is only one God, but 3 person. Kasi inari nga ni Jesus Christ lahat ng kasalanan natin, hindi siya matingnan ng Ama. Yun yung sinasabi ni Lord Jesus Christ dito. Hindi yung, bakit mo pinabayaan mabugbog, bakit mo pinabayaan duraan, hindi po yun. More than that. Kasi yun na nga ang will ng Father, yun na nga ang will ng Son. That Jesus Christ will experience excruciating pain. Yun. But yung sinasabi ni Lord ditong, why have you forsaken me? Parang hirap, lagi kayo magkasama, alam mo yun, 3 in 1 God, hindi 3 ang Diyos sa isa lang. Ngayon, walang lubos na makakapaliwanag niyan, dahil Diyos, hindi mo pwedeng ipaliwanag ang Diyos. Ang glimpse lang doon, there is one God in 3 person, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. At nung panahon na kinuha ni Jesus Christ yung kasalanan natin, tumalikod ang Ama sa Kanya. Yun yung iniiyak nila ng Trinity. Hindi basta-basta po yung mission na ginawa ng Diyos na nagkatawang tao. Kasi kung yung bang tipong ginamit ni Jesus Christ yung kanyang pagka-Diyos yung panahon ni Satan, Paul na kagad. Sisigaw si Satanas ng Paul, ginamit mo pagka-Diyos mo, talo ka. Pero never ginamit ni Jesus Christ yung kanyang pagka-Diyos. He defeated Satan by obedience to the Father in human flesh. Kaya sa pang-apat po, the Lord Jesus Christ is our sin bearer. Imagine mo, alam nyo, nung pumunta kami sa Mindoro, may isang isla po doon na maganda, at merong yung parang caretaker ng isla, isinama po kami. Ang ganda ng beach, ang puti-puti. Tapos merong konting bundok, medyo inikot namin yung palibot ng isla. Tapos meron kaming nadaanan na halaman na matinik. Sabi nung caretaker doon, yan po mismo yung tinik na inilagay sa ulo ng Panginoong Jesucristo. Ngayon alam nyo ba yung ginawa nung gitarista? Yung gitarista. Nakasama ko si Oswald. Kasama ko nung si Nanay Isabel, misis ko, si Oswald. Alam nyo po nangyari? Anong ginawa niya? Itong hintuturo, inipo po niya yung isa sa pinakamaliit na pasibol na tinik. Ginanon po niya. Yan, ginanon niya. Tapos medyo natusok siya. Alam niyo po, mga segundo lang po. Ganun kadali. Nangitim po yung kanyang daliri na ito. Yung pinaka dito. Nangitim. Then, I realize, kaya pala sinabi ng Isaiah 52, ang lahat ay nagitla, nagulat nang siya'y makita na halos hindi mo makilala kung siya'y tao pa ba. Yun, hindi naman ganun kaliit eh. Ang laki ng tinik, nilagay sa ulo tapos pinukpuk-puk pa. Kung yung daliri ni Oswald umitim, yung pa kayang ulo ng Panginoon. Kaya nga sabi ng, nakakabagbag ng
puso, ng kalooban, ng kaluluwa, ng espiritu. Parang madudurog yung dugo mo sa pagkaintindi na ganun ka, ganun tayo, tinubos ng Panginoon. Kaya naalala ko nga si Nathan, sabi ni Nathan kay David, because you allows the devil to blaspheme God with your sin. Kaya alam nyo, more than the consequences of the sin that we committed, ang isipin natin, ipinapahiya ng Satanas si God whenever we committed sin. Doon pa lang, aayawan na natin ang kasalanan. May kanya-kanya tayong ginawang kasalanan. Nagnakaw ng piso, nagnakaw ng 1 bilyon, pareho magnanakaw. Hindi mo pwedeng sabihin, yung nagnakaw lang ng 1 bilyon, ang ibablaspheme ni Satanas si God. Kasi ako piso lang. No, pareho yun. Pareho po yun. Hindi naman sinasabing, pag gagawa ka ng kasalanan ng lakihan mo na, hindi din ganun yun. Pareho yung consequence nun kay God. But on earth, pwede mong sabihin mas malaki yung consequence ng nagnakaw ng bilyon. But it is not the case. The case is, every time we committed sin, lalo na tayo matinubos ng Panginoon, nabablaspheme o binubuli o binabastos ni Satanas si God, huwag natin i-allow. Yun ang sinabi dito sa pang-apat, my God, why have you forsaken me? Hindi yung binugbog siya, kaya niya yun eh. Kaya niya yun. Kaya nga, in 33 years old lang siya naipako, kaya ng katawan niya, malakas siya. But ang realidad nun, bugbog sarado mukhang hindi na nga tao eh. Sa pambubugbog, last talagang tuklap yung balat niya sa likod, pati sa harapan. Lalo na ulo, nangitin dahil sa tinig na yun, poisonous. But the reality is, ang ayaw mangyari ni Lord, yung tatalikuran siya ng Ama. My God, why have you forsaken me? Panglima po is, sabi din ng Panginoon dito sa panglima, I thirst. Ako'y nauuhaw. Because Jesus Christ became man. First, He revealed that He is our great intercessor. Number 2, He revealed that He is our relationship maker or giver. And number 3, He is our sin bearer. Sabi ng Bible po yan. And number 4, He is our sin bearer. He is our intercessor. He is our only way. He is our relationship maker. And number 4, He is our sin bearer. Kinuha ni Lord ang lahat ng kasalanan natin para tayo mapatawad ng Ama. And number 5, sabi niya rito, I thirst. He became man. God became man. Para maging tagapamagitan ng tao, ang sino man sa Ama o sa Diyos, dapat Diyos yun. At dapat tao din siya. Paano ka magiging tagapamagitan nang hindi mo naiintindihan yung buhay ng magiging i-intercede mo? Jesus Christ, God became man. Hindi po sa tao na basta pinanganak lang. Ang daming mga prophecy niyan. That the Son, that the God will become man, will dwell among us. Kaya sabi niya, I thirst. Anong ginawa? Binigyan siya ng suka. Nilait-lait siya. Para yung mga akala mo mabibigyan ka ng comfort? Hindi. Lalo po na makakaproblema. Alam niyo po na master ng Roman Empire ang crucifixion. Pagkapako, dito po yun. Matinding pain po yung ugat nun. Yung ugat dito. Kada galaw mo, matinding sakit po yung buong katawan. Ano niyo po yung masaludsod kayo o biglang para na kuryente, buong katawan mo. Nung pinako po dito, buong katawan po yan. Makakaranas ng pain. Lalo na sa paa. Para makahinga, dahil nakaganyan, ipupush up mo. Pag push up mo na ganyan, lalong masakit. Kasi naiipit ng chest yung baga eh. Lalong masakit. Kaya sabi ni Lord, I thirst. At sa maraming mga tanong, ano yung kinauuhawan natin? Saan ba tayo nagiging masaya? Sa paggawa ng masama? Sa panlalamang sa kapwa? Sa pita ng laman? Which is may kabulukan? Kaya nga sabi ng
beatitude. Blessed are those who hunger and thirst after righteousness. Alam nyo, dumadaan lang tayo sa mundo. We're just passing by this earth. Wala, mabubulok lahat yan eh, yung mga bagay na yan. Kahit anong ganda ng bahay, pagdipas ng panahon, wala lang nakatira, mabubulok lang eh. Kaya, question, ano yung kinauhawan natin? And the Bible says, be hunger and thirst after God's righteousness. Yan ang buhay natin eh. Yan ang buhay natin na mga tinubos ng dugo ng Panginoon. Let us become hunger and thirst after God's righteousness. And Jesus Christ revealed that He is intercessor, our way, our relationship maker or giver. He is our sin bearer and He is our suffering servant. Nagkatawang tao siya to become a suffering servant. Sabi yan ng Isaiah 53. Ang lingkod ng Diyos ay magbabata ng maraming hirap. God Himself became man to become a servant, to serve all sinners, to save all sinners, to serve and save all sinners sa kanyang crucifixion. Sunod po, it is finished. It is finished. Who can tell anyone that it is finished? He became God, his man became God. O his God became man. Walang tao na magiging Diyos, pero ang Diyos pwedeng maging tao. And after he resurrected, He came back to His divinity. It is finished. Pag sinabing it is finished, maraming ibig sabihin niya. Karpentero, sasabihin niya sa kanyang kliyente, tapos na yung ginawa ko. Servant, sasabihin, tapos na yung ginawa ko. Isang sundalo, tapos na yung mission namin, it is finished. Accounting term, tetelestai, tapos na. Maraming ibig sabihin na it is finished. In all aspect of our life, it is finished. Lalo na spiritually. Problema, depression, ang dami ng mga problema. Ang atin lamang dapat gawin is come to Jesus. And we will find rest to our soul. Because it is finished. Yun lang po. Sa lahat ng bagay-bagay sa mundo, wala kang dapat gawin kundi lumapit sa Panginoon. Minsan kung ano pa yung mga naisipan nating akala natin, wisdom na mga desisyon, nanganganak pa ng mga problema. But in all issues in life, isa lang talaga. Come to Jesus. Rest upon Him. Because it is finished. Tapos na ang lahat ng kwento sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Because He is God became man. Sabi yan ng John chapter 19 verse 30, it is finished. So God revealed Jesus Christ revealed in His 7 last word, He is our intercessor. He is our way. He is our relationship maker or giver. He is our sin bearer. He is our suffering servant na matay para sa ating kaligtasan. He is our true and perfect payment for sin. Kaya sabi niya, it is finished. Nag-iisang totoong sapat na perpektong kabayaran ng ating kasalanan. Not religion. Walang reliyon na makapagsasabing kami lang maliligtas. Wala. Si Jesus po lamang yun. Marami nag-aaway-aaway sa titulo na yan. Na sila lang daw. Pero bumaling tayo kay Jesus because He is our own true perfect payment for sin. Because He is God became man. Kaya sabi niya, it is finished. Paid in full lahat ng ating kasalanan. At panguli, into your hands, Father, into your hands I commend my spirit. Alam niyo 7 last word na umpisahan sa Father, forgive them, for they do not know what they're doing. At tinapos niya sa Father, into your hands I commend my spirit. It's all about the close or intimate relationship of the Lord Jesus Christ to the Father in behalf of us. In behalf of us. Kaya minamahal na kapatid, this is the revelation. At panguli, sinabi niya, Father, into your hands I commend my spirit.
Kinuklud ng Panginoon, I am God, became man. Sabi ng Panginoon sa John, walang makakakuha ng buhay ko, malibang ibigay ko. Kaya hindi namatay si Jesus Christ eh. Hanggat hindi niya sinasabing, into your hands, Father, I commend my spirit. Pwedeng gawin ng Panginoon, 2,000 years siyang nakapako doon, na hindi siya mamamatay. Pwedeng mangyari yun. Pero hindi yun ang plano. Ang ginawa niya, kasi sabi ng Bible yan, in Good Friday, 3 p.m., namatay siya. Because, kailangan niya maging parang tupa na kinatay. Yung kasi yung pamamaraan sa Old Testament, para mapatawad ang kasalanan, kailangan pumatay ng tupa, yung dugo niya, iwiwisik. And there are research na dumating ang panahon na yung Ark of the Covenant na nawawala, nandoon pala sa ilalim ng krus ni Lord. Doon, ibinaon. Kaya nung namatay ang Panginoong Hesus lumindol, nag-crack yung lupa, yung dugo niya, dumiretsyon tumulo doon sa Ark of the Covenant na siyang naglinis ng kasalanan. Old Testament speaking. At yung dugo niya, siya mismo nag-alay sa altar ng Ama. The 7 last word reveal who Jesus Christ is. Number 1, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. He is our great only intercessor. Number 2, today you are with me in paradise. He is our only way to heaven. Woman, this is your son, and son, this is your woman. He is our relationship giver or maker. Kaya kapag ikaw ay sa Panginoon na, dumadami ang mga mahal mo sa buhay. At marami rin ang minamahal mo sa pag-ibig ng Diyos. Pang-apat, my God, why have you forsaken me? He is our sin bearer. Naging kasalanan siya sa harapan ng Diyos dahil sa atin. Kaya hindi siya matitigan ng Ama. Pang-5, I thirst. Sabi ng John 19:28, He is the suffering servant that Isaiah 53 is all about. And in John 19:30, it is finished. Lahat binayaran ng Panginoon, paid in full. He is our true, perfect payment for our sin, for He is God, became man. And now, lastly, Father, into your hands, I commend my spirit. He is the life, true life, and life eternal. Jesus Christ is the only true life and life eternal. Mapapansin nyo yung John 14. Andito lahat sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yan yung puso ng 7 last word. Jesus Christ revealed, the Lord Jesus Christ revealed who really is. Kung sino po siya in His 7 last word. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Bagamat ngayon nakakalungkot, ang uso ngayon, pag Holy Week beach, hindi masama mag-beach kung doon ka magninilay. Pero kung pinapalitan na natin ng pleasure, ang meditation about how God loves us and save us, doon nakakaproblema. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa inyong pagbibigay ng oras sa pakikinig. Pagpalain po tayo ni God. This is the 7 last word that Jesus Christ revealed who is our intercessor, great and all intercessor, our way, our relationship maker, our sin bearer, our suffering servant. Sabi ng Isaiah 53, our only true and perfect payment for sin, the life here on earth, the true life here on earth, and the life eternal to come. Only Jesus Christ. God bless. Pagpalain po tayo ng Panginoon.